Sa lahat po, siyempre, ng aking mga subscriber, mga followers at mga viewers ay lagi po ako umaasa at lagi po yun ang inaasahan ko. Ang laging malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ilayo kayo sa lahat ng uri ng mga sakit, ilayo kayo sa lahat ng mga problema sa buhay. Siyempre, ang lagi ko sinasabi rito, swerteng walang katapusan na lamang ang darating sa inyong lahat. Ayan. At ayaw ko po munang itapik yung mga politiko dahil gusto ko po masiguro na itong magmula nung Lunes ay ginawa ko na pong advance itong mga bidyong ito para umalis man ako, saan man ako mapunta, ay mayroon pong araw-araw kayo mapapanood. So, parte pa rin po ito ng advance video na ginawa ko. At mabuti na lang at napakaswerte itong mga politikong ito dahil itong at mahal na araw at sinigurado ko na hindi ako makakapagbitaw ng masamang salita rito. At abangan na nila pag nakabalik ako. Yun na lang. At that time, tapos na yung mahal na araw. At doon ko nare-resbakan itong mga politikong ito. Anyway, para hindi po mag-develop yung init ng ulo ko, ay ito po pala ay request po pala ito ng mga yung isa po ay hindi, dalawa po silang OFW na nag-request sa akin na kung pwede raw po ay bigyan ko sila ng tip kung papaano po yung negosyo ng itong purified drinking water or water station. Ano po? Ay ito na po yung pagkakataon at ginawan ko na po ito na po yung gagawin kong video para sa inyo since na ito naman po ay advance video na nga ito. So tama-tama po at mabuti na lang at naalala ko ay naghahanap lang ako ng tamang tiyempo para may discuss ko sa inyo ito. At ito na po yung siguro yung pagkakataon na para ituro ko sa inyo or ibigay kong tip kung paano po ang mga consideration. Consideration po kasi ang importante po sa pagtatayo ng water station. Anyway, hindi lamang po itong ating mga OFW, maging yung nandito lang din po dito sa atin sa Pilipinas na may gusto rin ng magtayo ng ganyang negosyo ay at least mapanood nyo po ito at magkaroon na rin po kayo ng idea kung okay ba. At ito na po yung i-discuss ko sa inyo. So, mapa-abroad man, mga OFW natin na nag-request ito at saka yun dito na rin po mga subscriber ko o kamag-anak ninyo na may mga puhunan na gusto rin pong magtayo nito para po hindi kayo basta-basta birada ng birada pagkatapos ito ay pagsisisihan ninyo. Ito po kasi ang pagtatayo po ng negosyong ganitong water station, nandoon po yung lagi yung yung banta ng pagsisisi. Okay? Lagi po nandyan. Maaaring hindi pa kayo nag-uumpisa, nagsisi na kayo. Kaya nga po ituturo ko sa inyo, ito po yung guide ninyo na talagang hindi nyo pagsisisihan bawat kilos ninyo, lalo na kung ang pinag-uusapan natin dito ay itong business na water station. Okay, simulan na po tayo. Siguro po unang-una ay ang tatanungin nyo sa sarili nyo muna, or unang konsiderasyon po ito ganito. Diyan po ba sa lugar ninyo ay wala pa bang maraming water station? Okay? Diyan sa lugar ninyo. Kasi kung diyan sa isang bayan at mayroon na po kayong water station na at least 5, ay medyo mag-isip-isip na po kayo dyan kung kailangan pa niyong ituloy yung pagtatayo ng water station.
Kaya nga po ito ang mahalagang mapakinggan niya sa akin yung mga konsiderasyon. Ano? So, pero depende pa rin po. Dahil mayroon pong lugar na kahit na maraming tao, ay maraming mga water station na, at kung natsimpo ka naman doon sa isang barangay na talagang wala doon yung mga water station at ikaw lang halimbawa, at matansya mo naman kung gaano karami yung mga tao doon sa inyong barangay na yon, at inaakala mong okay naman, go po kayo dyan. Yan po ang unang konsiderasyon natin. Pangalawang konsiderasyon po natin ay ano po ba ang source ng ninyo dyan? Tubig. Ang source po ba ninyo ng tubig ay Nawasa? Or anumang mga, kung anumang water district o ano pa man? Pero consider na po natin lahat yan Nawasa, yung nagagaling sa gripo na nagbabayad kayo ng monthly, ano? At ano po ba? Yun muna ang dapat niyo tanungin sa sarili niyo. Or itong dapat pangalawang konsiderasyon na ito. Kung ang source po ng inyong tubig ay galing sa Nawasa, mas magandang huwag na lang kayo magtayo ng water station. Pero kung ikaw lang naman kung ikaw lang naman nag-iisa dyan sa inyong bayan, may water station na ganyan, pwede na rin po. Go. Pero kung marami po kayong water station, tapos ang pinanggagalingan ng water source ninyo ay Nawasa, huwag nyo na lang pong gawin na magtayo ng water station. Kasi mas maganda po kasi kung dyan ba ay makakapagpatayo kayo ng deep well. Kung pwede po kayo makapagpatayo ng deep well, kasi may mga bayan po na bawal kayo magtayo ng deep well. Ano po? So kung hindi bawal, okay, ituloy niyo po yung plano ninyo. Ngayon, pangatlong konsiderasyon, ano po ba yung kondisyon ng Meralco ay ng kuryente ninyo dyan sa lugar ninyo? Dyan po ba ay madalas mag-brown out o consistent naman po yung inyong kuryente? Kung madalas po mag-brown out, mas nakakabuting huwag na lang po kayong magtuloy na magtayo. Kasi unang-una po, dyan kayo malulugi dahil brown out, open, close, open yung water ng electric source ninyo. Una, nakakasira po ng motor yan. Pangalawa ay lalaki lang po yung inyong bill kasi nga yung close open ang electricity. So wag na lang po kayo magtayo. Okay? So ngayon, pangatlo na yun pang-apat na konsiderasyon. Saan ba kayo, mayroon ba kayong target na gagawa ng inyong water station setup? Ayan. Kung may kilala po kayo at pagkatiwalaan yung kakilala ninyo, okay tayo doon. Pero kung umaasa lang din po kayo doon sa magsi-search kayo sa YouTube, yun, lalo na po yung nag-o-offer ng 150,000 lang or 250,000 na water station, meron na kayong water station, sasabihin 250 lang may water station ka na. Yun po ang wag na wag ninyong papatusin. Ang ibig kong pong sabihin, pag nag-offer po sila ng ganyang kamumura, ayan po yung patakbuhin na sinasabi ko. At titirahin po kayo dyan sa mga elements, yung multimedia ninyo. Ang sinasabi ko pong multimedia, yung tangking tatlo, 1, 2, 3, na nakatayo po yan. Yan po yung tinatawag na multimedia. Yan po ang laman na yan, ay marami pong laman yan, sari-sari pong kanyan. Marami pong level ng laman yan, may mga
carbon po yan, kung ano-ano mga laman yan. At siguraduhin po ninyo na US or imported na US ang gagamitin nilang mga ilalagay nila doon sa multimedia o di kaya yung mga elements na nakalagay sa media, sa multimedia. Kasi diyan na po nagkakatalo. Kung halimbawa po yan, uupiran po kayo ng napakamura mo, imposible. Kasi unang-una, pag yan ay inoffer nilang ganun kamura, yung mga elements na ilalagay nila doon sa inyong mga multimedia, yan po ay galing lang sa kung saan-saan nila pinulot ng mga bato-bato yan. At kung ano-ano lang po yung lagay nila diyan, kung ano-ano mga basta pinulot lang kumbaga sa pusali. Yan. Kaya US po dapat ang ipalagay ninyo na elements ng multimedia, yung tong tatlong plangke na patayo na kulay blue. Ayan. So, yun po yan. At sabi ko nga po, yung 250,000, wag nyo pong papasukin yon. Kasi, tama, mura. After 3 to 5 months, nag-clog na yung multimedia na yon. Pagka nag-clog na po yan, dahil nga siyempre yung nilagay nila, yung mga pinulot lang sa basurahan, yung galing sa kanal. Pero in-exaggerate ko lang po yun. Pero hindi naman galing kanal. Ibig sabihin ko lang, kayo na po mag-isip doon na i-consider natin na galing kanal yun. Yung unang nilagay nila na elements doon sa multimedia tank. So, magka-clog yun. Sigurado yan, 3 to 5 months clog na yan. Tatawagan nyo ngayon yung installer. Bakit ganito? Hindi na niya ma-meet yung TDS niya. Napakataas na ng TDS na hindi na allowed na para ibenta itong tubig na lumalabas sa kanya. Sasabihin ng installer nyo, ay ma'am, sir, ko na po yan. Pupuntahan po namin at titingnan. Pero alam na nila yan na yun ang problema. Nag-clog na. Okay. Pag napuntahan nila yan, kunwari, i-check nila kunwari, ay, kung na po ito, clog na po ito, pagpapalit po tayo ng elements nito. Yung po tinatawag na elements, yun po yung laman ng mga tangke na yun. Marami pong layer yun eh. Ayan. So, yun ang sasabihin. So, magkano naman yung magagastos natin dyan? Doon na kayo titirahin ng installer. Ang sasabihin ng installer, naka po ang kwan po dyan, ay mababa po ang kwan dyan, ang 200,000. See? Imagine nyo yung doon sa pag-sit up nila, unang sit up nila, yung buong sistema na yon 250,000 lang. Pero magpalit lang kayo ng elements, titirahin na kayo ng 200,000. Doon kayo titirahin sa pangalawa. Kasi pag original po kasi, US po kasi ang nilagay nila mga elements doon, aabutin po ng 10 to 15 years bago mag-clog yan. Yun po, kaya ngayon po, marami pong hindi nakakaalam yan. Yung tira lang sila ng tira, hindi nila alam yung mga konsiderasyon na yan. So, ngayon, yun lang naman po ang ating pinag-uusapan dyan eh. Yung pagiging consistent ng makina mo na mag-produce ng dekalidad na tubig or purified drinking water na yan. Doon lang po nagkakatalo sa membrane, elements, filter. Yan lang po yan. At saka yon. Ngayon, so doon po kayo titirahin sa pangalawang magpapalit ng kwan. Pero 3 to 6 months, 3 to 5 months lang magkaklag na yan, sigurado ako. Bakit ko po alam? Na-experience ko po kasi yan. Kaya ko po alam yung sinasabi ko. Itanong nyo po dyan, kung may mga kamag-anak kayo installer, ganyan po yan. Yan po yung mga installer na mapagsamantala. At wala pong installer na hindi mapagsamantala. Basta pira pinag-uusapan, lalo na kung ikaw ay OFW, pagsasamantalahan ka niyan. Yun po yung mga dapat i-consider. Ngayon,
Isa pang dapat nyo i-consider, yung may mga ini-expect ba kayo, may mga dapat po kasi dito, yung hindi nyo, at least, either ang nandyan na mga kasama nyo, either kapatid, or either kamag-anak nyo lang. Kasi kung ibang tao, titirahin naman kayo ng kupit. Kupit po ang bagay, maging kamag-anak niyo, kukupitan din kayo dyan eh. Kaya talagang, dapat kaya, pag nag-business kayo ng ganyan, kayo po mismo ang mag-operate niyan. Kasi ako po nung time na yon, nung una, yung iisa lang po yung water station ko dati. Ako po mismo ang nandiyan, talaga nakatutok ako. At talagang tinututukan ko po talaga yung mga tao. Yan po yan. So, pagka hindi nyo po tinutukan yan, wala rin po mangyayari. Huwag na lang po kayong magtayo ng water station kung hindi rin lang kayo ang nakatutok. Dahil nandyan po lahat ng problema. Kukupitan kayo at yung pang-deliver ninyo, ano man yan, kulong-kulong man yan, tricycle man yan o ano. Walang pakundangan. Tira ng tira yung mga yan. Kaya, kung halimbawa, truckman yung inyong pan-deliver, kagaya po, mga truck ang pinang-deliver eh. Pagka bara-bara ba yung driver, araw-araw ka magpapagawa ng truck. So mayroon akong naisip niyan dati. At hanggang ngayon na-apply ko. Yung pagka alam ko na ang naging cause nung pagkasira ng truck ay dahil sa kareklisan nila, pinababayad ko yan. Dati yan So, doon, tumino yung mga driver ko. Ngayon, ilan na po ba, Mr. Berana, ang sinasabi mo ay mayroon kang nagsimula ka sa isa? Opo, nagsimula lang po ako sa isang water station. At kung inyo pong tatanungin ngayon ay proud po ako masabi ko sa inyo na ngayon po ay 25 branches na meron ako. Yan po. Kasi dapat po kasi, sabi ko, alam niyo yung mga lahat ng i-consider niyo dapat pumasa doon sa mga konsiderasyon, yung mga binanggit ko po. Ngayon, ang isa pa pala at napaka-importanting konsiderasyon na dapat nyo mai-consider ay yung dapat hindi kayo mag-uupa ng pwesto. Dapat po yun ay bumili kayo or dyan mismo sa bahay ninyo at mayroon pang space sa bahay, sa lote ng bahay ninyo, isingit nyo na po dyan. Kasi pagka nag-uupa po kayo ng pwesto, ay parang napakabigat po. Napakabigat po yan. Kaya kung mag-uupa lang din kayo ng pwesto, huwag na po kayo magtayo ng water station. Dapat sarili po ninyong pwesto. Kasi unang-una, pag nag-upa kayo, pagka halimbawa sabihin ng may-ari ng inupahan ninyo na kailangan na nila yung pwesto nila, mapipilitan kayong aalis, ay ang lalaking mga tangkiyan. Sabagay yung nandyan mga nakikita ninyo, liliit lang ng mga tangke niya, parang kwan lang. Pagka makita niyo po itong mga tangke ng mga water station ko, talagang industrial po ito. So, yun po. So ngayon, maliban doon sa mga ang hirap maglipat, yung pong ibinaon ninyo na deep well, hindi nyo na mapapakinabangan yan. Kaya, yun po ang napaka-importanteng konsiderasyon na i-consider ninyo yung dapat sarili ninyong pwesto. Ngayon, ang tanong ay, Mr. Berana, ilan po ba yung dyan sa mga pwesto ninyo ang may mga water station? Sa isang bayan po, marami po Marami pong
Dati po, yung unang-unang pwesto ko, ako lang po ang mayroon sa isang bayan. Ako lang po dati ang mayroon. Kasi nung araw pa po yan eh. So, ibig sabihin, talagang bago pa lang nagising yung iba, bago pa lang gumaya yung iba, nakapag-build up na ako. Bago pa lang nakagaya yung mga gaya-gaya, ay nakapagpa na ako. Kumbaga, stable na ako. Stable na yung business ko. Ang ibig ko sabihin, lumiit man ang kita ko, stable na. So, yun po, matagal na panahon na nasulong-solo ko. So ngayon, ang ginawa nitong mga gaya-gaya, tinabihan ako. Ilan yung tumabi sa akin? Ngayon po, 2 po yung tumabi sa akin paikot. 2 po na po kami yung tumabi sa akin. Pero alam niyo po yun, kung ano nangyari sa kanila, ayon nilalangaw. Walang gusto doon sa mga tubig nila kasi lasang igit ng manok daw. So, yun po yung sinasabi ko. Na yung pagiging inggitiro at inggitira, napakasama. Kagaya po nung ginawa nila, sa sobrang inggit na inggit sa akin, nagtayo din sila ng kanila. Pero hindi nila alam na may mga sekreto yan para mapasarap mo yung tubig mo. Yung kanila, bumirada sila. Anong sinasabi nila? Nako, wala pa sa ika-4 na parte yung lasa ng tubig mo doon sa lasa ng tubig doong station ni Birana. Yun ang sinasabi nila. Kaya, yung halos 2 na pumaikot sa akin, wala na po. Nagkasara-sara na. At loging-login na sila. Yung iba, nag-upa lang sila ng pwesto. Yung iba naman, talagang kahit na binili nila, wala rin pong gustong bumili din sa kanila, sa tubig nila kasi hindi nga raw maganda ang lasa. Ngayon, kung ang tanong ay kumikita ba naman yung water station, ay kung ang tatanungin nyo po yung iba dyan ngayon, sasabihin po nila hindi kumikita. Kasi nga, walang quality yung tubig nila. Ngayon, kung ang tatanungin nyo dito sa akin, ilan ba yung container na didispose mo ng isang branch mo, Mr. Birana? Well, ayon dito sa aking accountant at saka dito sa may mga kanya-kanya pong mga kanya na bawat isang branches po yan, may kanya-kanyang kumbaga, masabi na nating manager. Sila nagpapatakbo na yan. So, base doon sa aking accountant, ay nagre-range ng 400 container a day. Yung mga bawat yung bawat station. Pero yung iba, wala. As in, wala. Hirap na hirap sila kung maka 50 container sila. Pero sa akin po, 400 containers a day ang didispose nitong mga branches ko. So, ibig sabihin, kung 400 containers a day, times 25, times 25, 10,000 po. Ang income ng bawat water station. So, kung ito, 25 branches ito. So, kung 10,000 times 25, kung 10,000 times 25, $250,000.
Tama ba yung kuwan ko? Sandali 400 container a day times 25 per gallon 10,000. So, meron akong 25 branches, 10,000 times 25 branches. So, kung bawat water station ko ay kumikita ng 10,000 at 25 branches yan, ang kinikita po araw-araw ay 250,000. Araw-araw po yan. So yun po, at 250,000 araw-araw ang kinikita nitong 25 branches ng water station ko. So kung 25,000 to ay 250,000 araw-araw, times 30, 7.5 million monthly po yan. So, huwag na po natin pag-usapan yun. At wala pa namang, hindi pa naman kayo aabot doon. So, yun na lang po yung isang branch isang branch na yun, pagka maganda po yung makonsider lahat yung mga dapat ninyong i-considera, kikita po kayo ng 10,000 a day. So, yun po yan. So, sabi ko nga po, pagka yung mga nabanggit ko at hindi rin lang makuha ninyo yung mga consideration na yan, huwag na po kayo magtayo. Dahil pagsisisihin nyo lang talaga yun at maglulugi lang kayo. Anyway, so hanggang dito na lamang po at anyway, pagkakan naman po, nandito naman, mag-comment lang po kayo dyan kung talagang desidido kayo. At ituturo ko po sa inyo kung saan kayo bibili ng mga elements na US. Yun po ang may tutulong ko sa inyo. At kisa doon sa subo kayo dyan sa mga nag-o-offer ng mga mura. Yun pala mga patakbuhin. So, wag po kayong pandoon yung, lalo na yung mga nandyan sa YouTube, nandyan sa kwan, wag po kayong magpapaniwala dyan sa YouTube na yan, sa mga Facebook na yan. Wag po, yung mga installer na yan. Puro mga paniwo yan. Hindi po katiwa-tiwala yan. Maniwala kayo sa akin. At, yun po, hanggang dito na lamang po. At, so, sisikapin ko pong makabalik agad. At hindi ko po alam kung mayroon pa akong advance na ginawang video. Pero kung wala na at hindi pa ako nakabalik dyan, wala po kayong mapapanooran. But anyway, sisikapin ko makabalik on time dahil namimiss ko na rin pong murahin itong mga politiko. So maraming salamat po at sa inyo po mga gusto magtayo niyan ng ganyan negosyo, sana po nakatulong itong itinuro kong ito sa inyo. Maraming salamat at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.